Panahon na ba para magkaroon ng national registration sa mga fraternity at sorority? Isa yan sa mga naungkat sa pagdinig ng Senado kaugnay sa hazing na ikinamatay ng Adamson student na si John Matthew Salilig. Saksi, si Mab Gonzales. Kinasuhan na ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang mga sospek sa pagkamatay ni John Matthew Salilig. 11 sa kanila ang at-large at tinutugis pa ng pulisya. At sa huling pagdinig ng Senado kaugnay nito, may isa pang nabunyag. Lungkot ito, Senator De La Rosa, may doktor na pala doon, ayaw magbigay ng assistance. Base raw sa sinumpaang pahayag ng isa sa mga sospek, dumating sa pinagdausan ng hazing ang isang doktor na pinsan umano ng isa sa mga sospek. We are already trying to identify the person involved, yung the doctor. Apparently, si Ralph Benjamin Tan, he cannot identify kung sino talaga yung doktor. So we're trying to pursue other information kung saan po namin ma-identify yung doktor. Anong ginagawa niya doon? Siguro inimbita siya para tumulong, nakita niya yung kondisyon ng bata, umayaw siya. That's a violation of his oath as a medical practitioner at pwede siyang kasuhan. Naungkat din sa pagdinig ang pagkakaroon ng registration sa mga fraternity at sorority. Isa raw kasi sa mga naging problema sa investigasyon, hindi rehistrado sa paaralan ang Tau Gamma Phi Fraternity. And there's many other fraternities that are not school-based. If we now compel under the law the schools and the students to mandatorily declare if they are members of fraternities or not, maybe that will help. Ito rin ang panukala ng pamilya ng isa pang hazing victim na si Acho Castillo. Come up po with the national registration for the frats and sororities. Parang whether or not the school or the university recognizes that fraternity or sorority, it's already nationally recognized. So it will be easier for the kapulisan to track them down and giving a major culpability dun sa mga heads ng frat. Sang-ayon daw ang Commission on Higher Education o CHED na magkaroon ng registration para sa mga fraternity at sorority. Dapat din daw magkaroon ng pondo para tulungan sa gastusin ang mga biktima ng hazing na gustong magsampa ng kaso. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales ang inyong saksi.